Hi everyone! Welcome to Solid Tech Reviews. Kagaya ng sinabi ko, magbabag review tayo ngayon at pag-uusapan natin itong Arctic Hunter Charles Anti-Theft Backpack. Okay, so bago tayo mag-start guys, gusto ko muna magpa-thank you sa Arctic Hunter sa pag-send nila ng bag na to sa atin para ma-review natin. So itong specific model na to ay tinatawag nilang Charles. At kagaya ng ibang bag na kanilang tinitinda, ito ay anti-theft backpack with USB charging port. Pero baka sabihin natin guys, ang dami nito sa Divisoria, ang dami nito sa mga palengke na mga bag na merong USB charging port sa gilid. Well, uso na talaga yan ngayon. Pero guys, itong Arctic Hunter na to ay hindi ginawa using cheap materials. Well built to guys, sobrang tibay, maganda yung materials na ginamit niya, at sobrang secured. Okay, mamaya papakita ko yan sa inyo. So, dun muna tayo sa kaunting specification ng bag na to. So, meron to guys, hindi bababa sa 16 packets sa labas tsaka sa loob. Mamaya papakita ko isa-isa sa inyo yan. Tapos yun, kagaya ng sinabi ko kanina, meron siyang integrated USB charging port. Meron siyang strips na nag-illuminate para sa safety natin kapag gabi. So, may reflector siya guys. Water repellent din yung fabric na ginamit dito. Shockproof tsaka cutproof material din yung ginamit. Tsaka yung zippers niya dito guys ay naka-hide. So talagang anti-theft siya. Hindi tayo basta-basta madudukutan. Okay, so dun muna tayo guys sa packets niya. So dito guys sa likod, pakita ko sa inyo. So dito sa strap niya guys, sa likod meron tayong packet para sa mga frequently used items na kailangan makuha natin agad, katulad ng coins, kung gusto nyo coins ilagay, o kaya ATM cards, ganyan, or mga cards natin sa MRT na pwede natin ilagay dito. Meron din yan sa kabila. Tapos sa pinakagilid ng strap guys, meron pa tayong packet dyan. Ayan. Tapos pag binuksan natin itong isa, meron siyang lalagyan na ng susi. Ayan. Pwede natin ilagay dito yung susi natin or kung ano mang pwedeng isabit dito guys. Sa kabila naman guys, meron din, may zipper din, pero bukod doon, may hook din siya. Ayan, pwede natin ilagay yung tumbler natin dito kung gusto natin isabit. O susi din, pwede din. Tapos meron din dito packet. Pero sa loob niyan guys, ayan, meron siyang net. Pwede natin paglagyan ng payong natin. Kung basa yan, at least din natin may lalagay dun sa bag. Or yung tumbler natin na medyo nagmo-moist na. So pwede natin yan dito ilagay. Tapos meron pa siyang isang rubber dito. Ayan, pwede natin paglagyan ng kahit anong item na mag-fit dito sa rubber natin. Okay, so puntahan natin yung loob guys, no, para makita natin yung packets sa loob. Ayan, so very well organized yung mga gamit natin dito kasi may sarili-sariling packet yung bawat gamit natin. Halimbawa, wallet, ayan, power bank para sa tablet natin at para sa laptop natin. Yung tablet tsaka laptop ay safe na safe din kasi may sarili silang strap. So, hindi siya aalog-alog doon sa loob. Ganun din sa laptop natin. Dito yung power bank guys, kasi katulad nung sinabi natin kanina, meron tong integrated USB charging port. So, di natin nalagay. Tapos, ayan. Ito yung USB cable. Sasaksak natin dito yung ating power bank. Tapos, ayan, dito na natin i-charge yung phone natin. Ayan. Mamaya, test natin kung anong magiging itsura kapag ginawa natin yan. Dito naman guys, meron tayong net. Pwede yan sa mga iba pa nating documents, ganyan, o kaya damit natin. Meron pa tayong mga packet dito na maliliit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So all in all guys, 16 packets ang total ng packets ng bag na to. Okay, so pag-usapan naman natin guys yung safety ng bag na to. So kanina sinabi natin, meron tong mga illuminating safety strips o yung mga reflectors para kapag naglalakad tayo sa gabi, makikita pa rin tayo ng mga sasakyan. So, pero dito sa harap, yan, isa, tapos dito sa likod, sa mga strap niya, meron ding tigisa. So, total of 3 illuminating strips yung meron to. So, talagang makikita tayo sa gabi. Tapos, pagdating guys sa zipper niya, para sa anti-theft na design niya guys, makikita niyo yung zipper. So, buksan natin ito. And pag close niyo yung zipper, ayan, nakabaliktad yung zipper. So, hindi siya mapupunit or ma-access na hindi natin alam. So, kahit nahatakin yung bag na to sa magkabilang side, hindi kusang bubukas yung zippers kasi nakabaliktad siya. Tsaka, isa pang advantage ng ganyan design ng zipper, hindi mapapasukan ng tubig guys. So, safe na safe yung gamit natin sa loob kahit na meron tayong laptop, tsaka tablet, or iba pang electronic gadget dyan sa loob. At ang pinakamatindi sa
anti-theft features nito guys. Meron siyang lock dito sa taas. Yan, dito natin pwedeng ilagay yung mga zipper natin para hindi siya mabuksan ng kahit sino, kahit iwanan natin. Kasi meron siyang password. Yan, parang ganyan guys. So, pwede nating i-lock yung mga zipper natin. So, kahit na maiwanan natin siya sa isang lugar, hindi agad-agad siya mabubuksan. So, yan, para ma-unlock, meron siyang button dito. Yan. So, madali lang naman. At lastly guys, yung ginamit na materials dito, katulad ng sinabi ko kanina, ay PVC material tsaka polyester. So bukod sa sila ay water resistant, anti-theft talaga sila. So hindi sila madaling matastas guys. So uso ngayon, lalo na sa mga bus, ako personally na biktima ko niyan, ng mga nanglalaslas sa bag tapos dudukutan tayo. So at least ito guys, hindi tayo magagawa ng ganun kadali sa bag na to kasi mahihirapan talaga silang tastasin to dahil ayun nga, katulad ng sinabi ko, PVC material tsaka polyester. At ang isa pa sa pinakagusto ko dito guys, pag binili mo to, meron siyang kasama ditong card. Basahin ko lang ha. Product will be replaced or refunded within 15 days from the date of purchase for any manufacturing defects. 3 years warranty against manufacturing defects caused by workmanship. So, isa to sa mga bag sa market guys na merong warranty. So, hindi lang kayo nakabili ng sobrang ganda at sturdy na bag, sobrang secured na bag, meron pa siyang warranty. So talagang highly recommended tong bag na to guys. At yung password guys, munti kong makalimutan. Yung password nung lock dito sa taas, pwede nyo ma-reset. Kasi ang default niyan ay 000. Pero pwede nyo mabago yan using yung numbers na gusto ninyo. Number combinations na gusto ninyo. So meron siyang kasama ganito guys, instruction manual kung paano nyo ma-reset yung password ng lock. Okay, so ngayon guys, magkakaroon lang ako ng konting test. Lalagyan ko to ng mga gamit, ganyan. Tapos titingnan natin kung water repellent, kung komportable ba siya kahit sobrang bigat na ng bag natin, kahit sobrang dami na niyang laman. At syempre, titingnan din natin kung ano itsura. At sa uli, check natin yung USB charging dun sa kabilang gilid kung nag-work siya talaga. Okay, so test natin guys. So nilagay ko guys itong Acer VX15, 15.6 inches guys. Pero kita nyo naman, kasyang-kasya. Nilagay ko rin yung iPad. Tapos meron tayong power bank dyan para dun sa ating USB charging port sa labas. Nagagay na rin ako ng iba pang documents tsaka ng mga damit para matest talaga natin kung kaya niya yan. Kung kaya pa rin ng bag magsara kahit sobrang dami na niya sa loob. So ito guys, yung itsura niya kapag punong-puno siya ng gamit sa loob. Hindi nasira yung forma niya guys. Walang bumukol sa kahit anong side. Maayos pa rin yung itsura niya. Kung ano itsura niya nung empty siya, ganoon din itsura kapag punong-puno siya. Ngayon, tingnan natin kung okay sa pakaramdam sa balikat kapag punong-puno yung bag na to. Well, believe ako guys, kasi komportable pa rin siya kahit sobrang bigat na. At yung makikita yung curves dito sa strap, yan ang nakakatulong para maging komportable pa rin yung feeling natin kahit sobrang bigat na ng bag. Ngayon, test natin kung water repellent talaga siya. So, rest assured guys, na kapag umuulan at gamit natin itong bag na to, hindi siya mapapasukan ng tubig. At panghuli, tingnan natin yung USB port sa labas. Ayun guys, so sana nakatulong tong video na to. Kung naghahanap kayo ng modern looking na bag, isa to sa mga marirecommend ko sa inyo guys. Para sa safety guys, highly recommended talaga siya. Sobrang tibay, tapos well built talaga, hindi madaling ma-deform. Kasi yung mga bag na mumurahin, yun ang problema sa kanila guys. So madali silang ma-deform, lalo na kung punong-puno yung gamit or nilapag natin ganyan tapos natumba, nade-deform sila. Pero ito, hindi siya madaling ma-deform guys. At yun nga, number 1 talaga yung safety guys. Hindi ito madaling malaslas, hindi ito madaling matastas guys kung mayroong magtangka sa bag natin. At safe din siya kahit na umuulan, hindi mapapasukan yung bag natin ng tubig. So kung gusto niyo itong mabili guys, nandiyan yung link
ng Arctic Hunter sa description sa baba. Again, maraming salamat ulit sa Arctic Hunter sa pagtitiwala sa pagkapadala ng bag na to. Maraming salamat po. So click nyo na lang guys yung link dyan sa description sa baba para makita ninyo yung pinaka-recent na price ng bag na to. At yung ilang pong features na baka hindi ko nasabi sa video na to, tignan nyo na lang doon sa kanilang webpage. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. So please don't forget to like, comment, and subscribe guys. Malapit na tayo mag 20k. Onting-onting push na lang guys. Maraming salamat sa pagtitiwala nyo. So yun lang. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.